Magandang gabi po sa inyong lahat. 30 taon po ako sa Smoky Mountain, sa basurahan. Kapag linggo ng pagkabuhay, napakalaking pista yan. Minsan, Biyernes Santo pa nga, naglalagay na ng banderitas eh. Yung prosesyon sa gabi, dahil Parish of the Risen Christ sila, di muling pagkabuhay, linggo ng muling pagkabuhay. Ang bigat-bigat noong andas. Pero nag-aagawan ang mga kalalakihan. May andas ang mahal na birhen para sa mga kababaihan eh. Pero yung sa noong andun pa ako, ang laki ng andas. Mga aluminyo, may ilaw pa at saka may baterya. Kaya tinanong ko yung mga kalalakihan, ba't halos mag-away pa kayo ang bumuhat ng andas? Sabi ng isang scavenger, siguro hindi man lang marunong bumasa at sumulat eh. Sabi niya, Father, pag buhat-buhat ko ang Panginoong bunabuhay muli, pagkatapos sumasayaw, lumalawak yung aking kamalayan na nasasaklaw ko yung buong daigdig. Pero mo yun? Scavenger, nakakapagsalita sa akin ng ganyan, na ganyan ang kaniyang karanasan. Yung mga ganyang karanasan, gaya nung mga matatandang nagro-rosaryo sa Smoky Mountain noon, nawawala sa sarili, nalilimutan nila, nagdadasal lang, tinataas ang puso at isip nila sa Diyos. Kaya itong mga sandaling ito, parang si San Juan na nagsasabing, ang Panginoon yun. Nais kong suriin ninyo ang inyong sarili dahil malawak daw itong hindi lang alam, dahil wala tayong mga salita eh. Kaya yung libro ko sa doctorate, Christology of the Inarticulate, ang articulate ay yung matatas sa pananalita na lalarawan niya yung kaniyang karamihan sa atin inarticulate, kagaya ng scavenger na nagtaka nga akong naisalarawan niya na lumalawak daw yung kaniyang kamalayan na nasasaklaw nito yung buong daigdig. May mga panahon, yun ang nais kong bigyang diin ngayon, may mga panahon na nangangalisag ang ating balahibo. Minsan nakakalimutan natin ang ating sarili. Ang bawat himay-may ng ating pagkatao ay kagaya ng pangalawang pagbasa. Nadama nila ang galak. Nagpatira pa ang matatanda at nagsisamba sa kordero ng Diyos. Suriin ninyo ngayon ang inyong karanasan, sapagkat may pinipili ang Diyos na pagkakataon na ipakilala niya ang kanyang sarili sa iyo ng isang personal experience. Naranasan ko ito nung inordinahan ako. Nawala ako sa sarili. Nilagay ng obispo yung kanyang kamay. Sinabi, you are a priest forever according to the order of Melchizedek. At doon ko napagtanto. Buong buhay ko naghanap ako sa Diyos eh. Kaya iniwan ko yung electronics engineering ko sa UST. Graduating na sana ako. Tumakbo ako rito dahil naranasan ko ang kawalan, yung void, kung wala ang Diyos. Buong buhay ko, hinanap ko ang Panginoon. Noong maordinahan ako, 52 years na, sa June 23. Doon ko napagtanto na ang Diyos pala ang naghahanap sa akin. All my life, I searched for God. When I was ordained, I realized it was God searching for me. So maraming magaganong pagkakataon na parang religious experience nga. Kikwento ko nga sa inyo nung inoperahan ako sa UST Hospital, nag-clog
yung rubber tubing. Ang sakit. Kung lagyan mo ng 1 to 10 na sakit, baka 9 eh. Pero sa gitna ng sakit na yon, andun ang Panginoon eh. Walang words, walang thoughts, walang ideas, andun lang siya. Kaya sinabi ko, itong pasakit ko, iniaalay ko sa Ama para sa aking mga kasalanan, kasalanan ng mundo, kasama ng pasakit mo noong tinuhog ng sibat ang puso mo. May mga ganyan tayong karanasan. Yun ang gusto kong buhayin ninyo uli. Isabuhay ninyo. Alalahanin ninyo. Dapat lumalim tayo. Hindi yung nagsisimba ka lang, mapayapa ang kalooban mo. Hindi yan eh. Hindi yan ang ibig sabihin nitong, ang Panginoon yun. Alalahanin ninyo yung mga sandali na nagpakita siya sa inyong kaluluwa. It is only with the heart that one can see rightly what is essential is invisible to the eye. Linisin mo ang puso mo. Tsaka maghintay ka. Yun ang pangwakas kong sasabihin. Be still and know that I am God. Eh kung hindi mo naman siya pinaglalaanan ng panahon, paano siya magpapahayag sa iyo? Be still and know that I am God. Paminsan-minsan lang tayo pumapasok sa simbahan. Pagkatapos ang dami-dami pa nating sinasabi, Panginoon, may utang na naman akong babayaran. Ang laki ng tutubusin ko pa doon sa yung asawa ko, tigas ang ulo, yung mga anak ko, pagkatapos alis ka na. Be still and know that I am God. Paglaanan mo ng panahon ng Panginoon. At huwag kang, sabi niya, huwag mong damihan yung salita mo. Minsan naglalambing ang Panginoon, gusto niyang sabihin na malaki ang utang mo, pinagtataksilan ka ng asawa mo, kung ano-ano pang mga problema mo, naglalambing siya. Gusto niyang sabihin, pero huwag namang puro na lang ganon. Be still. No words, no thoughts, just you lifting up your mind and hearts to God so that He will have a chance na magpahayag sa iyo at sasabihin ng puso mo, it is the Lord, ang Panginoon niyan.